Hi guys, ako si Kim Gonzalez. May chika ako sa inyo. Naranasan niyo na ba yung kung sino pa ang nagsusungit sa inyo ay yun pala yung may gusto sa inyo? Totoo nga bang the more you hate, the more you love? Tara, ito ang kwento ng buhay ko. First day of work, kaya ko to. Go self! Go self! Bulong ni Kim habang naglalakad papasok sa matataas na gusali ng Honesto Corporation. Hawak niya ang sling bag at folder na kontrata. Nanginginig sa kaba pero puno ng pag-asa na magiging maayos ang bago niyang trabaho. Pagpasok niya sa loob ay sinalubong siya ng malamig na hangin ng mga aircon sa gusali at mga empleyado na nakasuot ng mga formal na damit. Excuse me po, saan po ang HR department? Tanong niya sa receptionist. Ngumiti ang babae at sinabing sa 10th floor daw ang hinahanap niya. Nagpasalamat siya at nagtungo na sa elevator. Pagdating sa HR, ipinaliwanag sa kanya ang mga rules at kung saan siya itatalaga. Diretso sa ilalim ng CEO, si Charles Valencia. Stricto si sir pero basta tama trabaho mo ay ayos lang, sabi ng HR staff. Kinabahan lalo si Kim. Salamat po, sagot niya. Pumunta ka na sa 14th floor, doon na magiging opisina mo, sabi pa ng HR. Kabado man ay nagtungo na siya sa 14th floor. Sekretary naman ang sumalubong sa kanya. Miss Gonzalez? Tawag ng sekretary. Pumasok ka na, hinihintay ka na ni Sir Charles. Sa loob, nakita niya si Charles. Matangkad, nakaitim na suit, malamig ang presensya. First task mo ay ayusin tong report na to. May mali dyan. Sabi nito, hindi man lang ngumiti o bumate. Kinabahan si Kim pero agad siyang kumilos. Pagbalik niya ng report ay mabilis itong binasa ng binata. Ano to? Mali pa rin. First day mo pa lang ganyan ka na. Kaya mo bang bayaran ng milyon kung may mali ka? Singhal ng binata. Pasensya na po kayo Sir Charles. Ayusin ko ulit. Wala akong oras sa pabayang tulad mo. Ulitin mo yan. Lumabas siyang halos maiyak. Unang araw pa lang, ganito na. Bulong niya. Nilapitan siya ng isang office mate. Huwag mo masyadong dibdibin yan. Lahat naman kami ay dumaan dyan. Sana kayanin ko. Kakayanin mo yan. Kapit lang. At yun na nga, ang naging simula ng kanyang kalbaryo. Isang linggo siyang pinahirapan ng masungit na CEO. Araw-araw, may puna, maling kape, kulang ang file, at minsan ay nahulog pa niya ang mga papeles sa hallway. Pero kahit paulit-ulit siyang mapagalitan, ay hindi siya sumuko. Hanggang isang hapon ay bigla siyang nahilo sa trabaho. Ano ba to? Mahina niyang sabi bago tuluyang nawala ng malay. Eksaktong dumaan si Charles. Miss Gonzalez? Lumapit siya at inalalayan ng dalaga. You don't look fine. I'll take you to the clinic. Pasensya na po, sabi ni Kim habang binubuhat siya ni Charles. Sa clinic ay nagpaliwanag ang nurse. Mababa lang ang blood pressure niya. Kailangan lang magpahinga. Mabuti naman kung ganon. Salamat. Hinayaan muna nilang makatulog ang dalaga. Nanatili si Charles sa tabi niya hanggang magising ito. Sir, bakit nandito pa kayo? Gulat na tanong nito. You passed out in front of me. Do you think I'll just ignore that? Lahat po ba ng empleyado sinasamahan niyo rito? Tumahimik ka at magpahinga. Pasensya na po. Salamat sa tulong. Next time, alagaan mo ang sarili mo. Sandaling natahimik bago siya muling nagsalita. You remind me of someone. Ano po yun, sir? Wala, forget it. Maya-maya naman ay maigi na ang pakiramdam ni Kim. Pag-uwi naman ay si Charles pa mismo ang naghatid kay Kim. Sir, kaya ko na po. I insist. Ihahatid kita. And that's an order. Sige po, sir. Tahimik sila sa sasakyan hanggang sa pagbaba ni Kim. Starting tomorrow, make sure you eat and rest well. That's an order. Opo, sir. Kinabukasan, pagbati pa lang, agad tanong ni Charles. Did you eat?
Opo, kumain na po ako. Bahagyang ngumiti si Charles. Good. Simula noon, tila nag-ibang ihip ng hangin. Hindi na ganoon kasungit si Charles. Minsan pa nga ay nahuhuli ni Kim na tinitingnan siya nito. Isang araw, muntik siyang madapa at nasalo siya ni Charles. Careful. Ay, pasensya na po. Nadapa lang ako. You're careless, but cute. Po? I said careless. Sa isa pang araw, inalok niya ito ng adobo. Sir, gusto niyo pong tikman? Malinis po yan. Promise, di kayo matetetano. Tetetano? That's not how it works. Bahagyang natawa ito. Ewan ko ba? Basta masarap yan. It's good. Wow, may taste buds din pala kayo? Excuse me? Joke lang po. Mula noon ay mas madalas silang magkausap. May konting asaran, konting ngiti. Hanggang sa isang hapon ng malakas na ulan. Let's go. Po? Sasabay ka na sa akin. I don't want my employee catching pneumonia. Bossy pa rin kahit mabait na? May sinabi ka ba? Wala po. Isang Sabado ng hapon ay nagulat si Charles nang makitang wala si Kim sa opisina. Sanay kasi siyang palaging overtime ang dalaga at tila walang reklamo sa trabaho. Dahil may kailangang maipasang urgent na dokumento ay tinawagan niya ito. Miss Gonzales, nasan ka? May kailangan akong papirmahan at ipagawa sa'yo. Sir, pasensya na po. Nasa labas po ako ngayon. Medyo kinakabahang sagot ni Kim. Labas? Akala ko overtime ka na naman. Hindi po sir, may pinuntahan lang po ako. Napakunot ang noo ni Charles. Hindi sanay na may ibang rason si Kim bukod sa trabaho. Dahil sa kuryosidad, ay sinundan niya ang address na ipinadala ni Kim matapos niyang ipilit na kailangan niyang pirma nito. Ang sabi ni Charles ay ipapadala niya ang mga dokumento sa isang motor driver pero hindi alam ng dalaga ay si Charles na mismo ang nagpunta sa kinaroroonan niya. Pagdating ni Charles sa isang simpleng gusali na may karatulang St. Michael's Home for the Aged, nagulat siya. Tahimik siyang pumasok at agad na nakita si Kim na naka-t-shirt at apron, nakikipag-usap at nagpapakain sa ilang matatanda. Lolo Ramon, dahan-dahan lang po sa pagkain. Huwag niyo pong madaliin at baka mabulunan kayo. Malumanay na paalala ni Kim habang hinahaplos ang balikat ng matanda. Miss Gonzales? Tawag ni Charles. Medyo gulat ang boses. Nagulat si Kim at halos malaglag ang hawak niyang kutsara. Sir? Anong ginagawa niyo dito? Namumula ang pisngi niya. Ako dapat ang magtanong niyan sa'yo. Akala ko naman ay may lakad ka. Hindi ko inasahan na nandito ka pala. Pasensya na po. Hindi ko kasi nasabi. Dati pa po kasi tuwing Sabado po kasi nagvo-volunteer ako dito sa Home for the Aged. Lalo na po yung mga lolo't lola na may demensya. Kailangan po nila ng kalinga at pasensya. Tahimik na napatingin si Charles sa paligid. Nakita niya kung paano tinitingnan ng mga matatanda si Kim na may galak at pagmamahal. Isa itong panig ng dalaga na hindi niya kailanman naisip makita. You volunteer here? So you mean ay walang sweldo? Libre lang ang serbisyo mo dito? Mababa ang boses na sabi ni Charles. Parang hindi makapaniwala. Opo, kahit konti lang kaya kong maibigay pero gusto ko po kasing maramdaman nila na may nagmamahal at nag-aalaga pa rin sa kanila. Hindi napansin ni Kim na napangiti si Charles. Sa unang pagkakataon ay hindi yon ngiting pilit o pilyo, kundi isang ngiting totoo at puno ng paghanga. Miss Gonzales, hindi ko akalaing may ganito kang side. Akala ko puro trabaho lang iniisip mo. Sir, may buhay din po ako sa labas ng kumpanya. Natatawang tugon ni Kim. That's admirable. Hindi lahat ng tao kayang maglaan ng oras para dito. Siguradong gumagastos ka din dito kahit papano. Salamat po sir. Pero hindi naman po ako naghahanap ng recognition. At ayos lang din naman po kung gagastos ako.
Ang totoo niyan ay sila ang dahilan kung bakit ako palaging nag-overtime. May pinaglalaanan na kasi ako ng sweldo ko kaya yung overtime pay ko ay para sa kanila. Ayos lang naman po. Ang importante po ay kahit papano ay nakakatulong ako. Saglit na natahimik si Charles. Pinagmamasdan lang niya si Kim habang tinutulungan ang isa pang lola na nagsisimulang maguluhan at paulit-ulit na nagtatanong. Pasensya't lambing ang ibinibigay ng dalaga, bagay na bihira niyang makita sa corporate world. Miss Gonzales, napapuntong hininga siya bago muling nagsalita. I think you're teaching me something na matagal ko nang nakalimutan. Po? Compassion. Yun ba ang isipin ng kapwa ko at hindi lamang ang sarili ko? Mahinang sabi ni Charles habang nakatingin sa mga matatanda. Salamat naman po kung may ambag naman ako sa realizations niyo. Nakangiting sabi ni Kim. Ayos lang ba kung sasama uli ako sa'yo dito next Saturday? Tanong ni Charles na ikinagulat naman ng dalaga. Ha? Gusto mong bumalik dito? Bakit naman? Hindi ba't sobrang busy mo na nga? Kung hihintayin kong matapos sa mga pinagkakaabalahan ko bago ako tumulong, baka hindi na ako makatulong yan. Natatawang sabi ni Charles. Kung sa bagay, may point ka. So, paayag kang samahan kita next Saturday? Tanong muli ng binata. Oo naman sir, masiglang sabi ni Kim. Alam mo, iniisip ko din na mag-donate ng mga diapers, gatas, pagkain at mga gamot para sa kanila. Maganda din siguro kung maglalagay tayo ng mga therapy and exercise equipment. Tsaka mga TV para may mapagkalibangan din sila. Nakangiting sabi ni Charles. Halatang excited ito sa plano nito. Ala, ang dami nun sir. Seryoso po kayo? Hindi naman makapaniwala si Kim sa kanyang nadinig. Ikaw nang nagsabi. Kailangan nila ng aruga at pagmamahal. Ani Charles. Nagulat na lamang si Charles nang bigla siyang yakapin ng dalaga. Maraming salamat po sir. Hindi siya makapagsalita at namula pa ang muka. You're welcome. Mahinang sagot ni Charles. Nang bumitaw sa pagkakayakap si Kim ay may luha sa mga mata nito. Bakit ka umiiyak? Okay ka lang ba? Nag-aalalang tanong ng binata. Ayos lang ako sir. Pasensya na kung nayakap pa kita. Personal lang talaga sa akin ang bagay na to. Nahihiyang sabi ni Kim. Bakit? Maiksing tanong ni Charles. Kasi po may Alzheimer's din ang lolo ko nung nabubuhay pa siya. Isa ho ako sa mga nag-alaga sa kanya at napakahirap ng sakit na yan. Nakakaawa sila. Isa po yan sa dahilan ng pagtulong ko sa kanila. Ayokong mahirapan sila dahil alam ko kung gaano kasaklap ang sakit na yan. Paliwanag ni Kim. Huwag ka mag-alala. Hindi ka na mag-iisa sa adikain mong yan. Andito lang ako, tutulungan kita. Salamat po sir. Maraming salamat. Pagkatapos nilang bumisita sa Home for the Aged ay hindi pa rin mapakali si Charles. May kung anong tumatak sa kanya sa mga nakita, lalo na kung paano inilalaya ni Kim ang mga matatanda na tila tunay na pamilya niya. Habang nasa loob ng kotse, saglit siyang tumingin kay Kim. Gusto mo bang magkape muna? May malapit lang dito. May alam akong tahimik na cafe. Ha? Sir, baka nakakahiya naman po. Baka may ibang gagawin pa kayo? Makaabala lang ako. Hindi naman kita yayayain kung busy ako. Okay po. So, paano? Sasama ka ba sa akin magkape? Ngumiti sabay tangong dalaga. Nakaramdam ng tuwa ang binata at hindi niya maipaliwanag kung bakit ganon ang naramdaman niya. Nahuhulog na nga ng tuluyan ang loob niya kay Kim. Masaya siya kapag kasama ito at kapag wala naman ito ay hinahanap niya. Pagdating nila sa cafe, simple lang ang ambience. Kahoy na mesa, malalambot na upuan at malumanay na tugtog ng gitara. Umorder sila ng tag-isang tasa ng cappuccino at ensaymada. Grabe, ang cozy pala dito. Parang sarap magbasa ng libro. Alam mo yung pagkatapos ng mahabang araw, parang ang sarap dito magpahinga. O kaya kapag weekend rest day.
Dito ako madalas pumunta kapag kailangan ko mag-isip. Wala masyadong istorbo. Walang distractions. Dumating ang kape at inilapag ng barista sa kanilang mesa. Si Kim ang unang kumuha ng tasa, ngunit halos sabay silang umabot ni Charles. Sa di inaasahan ay nagdikit ang kanilang mga kamay. Ay, pasensya na po. Mabilis nang inurong ni Kim ang kamay. Namumula ang pisngi. It's fine. Sagot ni Charles, ngunit hindi agad niya inalis ang tingin kay Kim. Sorry po. Sus, kanina nga niyakap mo pa ako. Mapang-asar na sabi ni Charles at lalo namang namula ang pisngi ni Kim sa hiya. Napayuko na lamang sa hiya si Kim. Hindi din niya alam kung bakit nawalan siya ng kontrol at nayakap ang binata. Ilang segundong lumipas na palunok si Kim. Ramdam niya ang kakaibang tensyon na parang humihigpit ang hangin sa pagitan nila. Sir, baka mapasok kayo. Mainit yan. Hindi ako natatakot sa init. Malalim ang boses na sagot ni Charles habang bahagyang nakangiti. Anong ibig niyo pong sabihin? Nauutal na tanong ni Kim. Wala. Uminom ka na. Tumikim si Charles, pilit na ibinalik ang tingin sa kape pero hindi maitagong ngiti. Habang umuusok ang kape sa pagitan nila ay nagpatuloy ang usapan. Sir, may tatanong sana ako. Kaya lang baka magalit ka. Ano yun? Sir, bakit parang lagi kayong seryoso? Parang bihira po kayong ngumiti. Palagi pong mainit ang ulo nyo. Ngumiti naman ako dati. Hindi mo lang napansin. Kailan po? Nang pinilit mo akong tikman ng adobo mo sa opisina. Natawa si Kim, halos mabitawan ng tasa. Sir, yun lang palang makakapagpatawa sa inyo? Adobo? Pwede. O pwede ding yung taong nagluto ng adobong nagpapangiti sa akin. Namula na naman si Kim. Hindi malaman kung paano tatalikod o tatakpan ng muka. Drink your coffee, Kim. Mahinang sabi ni Charles na may halong init ang boses. Tahimik silang uminom, ngunit pareho nilang naramdaman na may bago nang nabubuo sa pagitan nila. Isang koneksyon na lampas sa boss-employee relationship. Pagkatapos nilang magkape ay hindi agad umuwi si Charles. Imbis na ihatid na lang si Kim sa bahay, ay nagpasya siyang dumaan muna sa isang parke malapit sa opisina. Tahimik silang naglakad sa kahabaan ng pathway na may mga ilaw na parang bituin. Sir, ang ganda pala dito. Hindi ko akalaing ang dami niyong alam na magagandang lugar sa gitna ng syudad. Dito ako madalas tumambay nun, kasama si Papa. Napatingin si Kim sa kanya. Ngayon lang siya nakarinig ng ganitong tono kay Charles. Malambot at may halong lungkot. Kasama niyo pong papa niyo? Siya po bang nagturo sa inyo tungkol sa negosyo? Oo. Ang kumpanya, siya ang nagsimula nun. Pinaghirapan niya mula sa wala hanggang maging isa sa pinakamalaki. At bago siya namatay ay pinasa niya sa akin ang lahat. Sandaling natahimik si Charles at halatang pinipigil ang emosyon. Ganun po pala. Mahinang sabi ni Kim. Kaya ako ganito. Lahat ng galit, lahat ng higpit, lahat ng pressure. Nalayo kong bumagsak ang kumpanyang pinaghirapan niya. Takot akong ma-disappoint siya kahit wala na siya. Ayoko masayang ang lahat ng pinaghirapan niya. Sir, mahinang sabi ni Kim. Hindi niyo naman kailangang gawin lahat mag-isa. Hindi niyo rin kailangang itago lahat ng bigat. Tao lang po kayo na napapagod din. Hindi pwedeng mapagod ang mga kagaya ko. Sa mundong to, kapag bumitaw ka, may ibang aagaw agad. Kapag nagpahinga ka o nag-relax, ay mauungusan ka ng iba. Pero sir, kapag sobrang higpit nyo, kayo rin ang nasasaktan. At pati mga taong nasa paligid nyo. Napatingin si Charles sa kanya. Nagtatama ang kanilang mga mata. Ikaw ba, Miss Gonzales? Hindi ka natatakot sa akin? Natakot po ako nung una. Kasi lagi kayong nakasimangot at parang laging galit. Madalas niyo akong ipahiya at pagalitan sa harap ng mga tao. Bahagyang natawa si Kim.
Pero nung nakita ko kung paano niyo ako inalagaan nung nahilo ko, at nung nakita ko rin kayo kanina sa Home for the Aged, naisip ko mabaitin pala kayo sa totoong buhay. Siguro lang hindi niyo alam kung paano ipakita. Magalang na paliwanag ni Kim. Tahimik si Charles ng ilang sandali, pero unti-unti siyang ngumiti. Isang bihirang ngiting nakalaan lang kay Kim. Maybe you're right. Maybe I just forgot how to care. Pero ngayon parang unti-unti ko nang naaalala kung anong dahilan ng lahat ng to. Talaga po? Nagulat si Kim, pero kita sa mata niya ang tuwa. Yes, and it's because of you. Namutla at namula si Kim ng sabay, at mabilis siyang napayuko. Sir naman, baka bola lang yan? Do I look like I'm joking? Diretsong tanong ni Charles. Napatingin si Kim at doon niya nakita ang seryosong tingin ni Charles. Walang halong biro, walang halong laro, at puro katotohanan lamang. Habang naglalakad sila pabalik sa kotse, ramdam ni Kim ang kakaibang damdamin. Hindi niya inaasahang makakakita siya ng ibang mukha ni Charles. Hindi lang ang istrikto at malupit na CEO, kundi isang lalaking takot, nasasaktan at unti-unting natututong muli kung paano magmahal. Umasa si Kim na sa susunod na Sabado ay sasama nga si Charles. Hindi niya maipaliwanag ang nararamdamang excitement. Para bang gusto na niyang hilahin ang mga araw para muli niyang makasama ang CEO sa labas ng opisina, kung saan hindi ito tigrang masungit, pero nagulat siya nang tawagin siya nito ng Biyernes ng umaga. Kim, tutuloy ka ba bukas? Yes po. Sabay na po ba tayo pupunta doon? Masayang tanong ng dalaga at malawak ang ngiti nito pero biglang nag-ibang mukha ni Charles. I can't make it. Hindi ako makakasama. May biglaan akong meeting lunch with our premium client. Matagal ko na itong hinihintay at hindi ko pwedeng ipagpaliban. Susunduin ka na lang ng driver. Dala niya ang mga idodonate ko mga pagkain, diapers at iba pa. Natigilan si Kim. Nakaramdam ng disappointment at lungkot. Pilit niyang itinago ang nararamdaman pero batid naman ni Charles ang lungkot niya. Sige. Madami pa naman pong ibang Sabado. Okay lang po yun and thanks in advance sa mga donation niyo. Sa susunod talaga sasama ko. Pangako. Sinserong sabi ng CEO. Dumating ang araw ng Sabado at mabigat ang loob ni Kim. Marahil dahil umasa din talaga siya, pero nagtataka din siya kung bakit gano'n na lang siya kalungkot. Matamlay siya sa buong araw at nang tapos na ang event ay tahimik na nakaupo si Kim sa maliit na garden ng Home for the Aged. Sa tabi niya nakaupo si Mang Tonyo, isang matandang may Alzheimer's na paborito niyang kausap tuwing Sabado. Mang Tonyo, kumain na po ba kayo? Hindi pa ata. Hindi ko maalala eh. Ikaw ba si Maria? Hindi po, si Kim po ako. Pero pwede rin akong maging Maria kung gusto nyo. Maganda ka, Maria. Tumingin at ngumiti ang matanda. Napangiti si Kim. Sanay na siya sa ganitong sagot. Paulit-ulit, pero laging may lambing. Inabot niya ang candy sa matanda. Oh, para po sa inyo. Salamat, Maria. Pumunta ka lagi dito at dalan mo ako ng chocolate, ha? Tila batang sabi ng matanda. Sige po, babalik ako dito sa susunod na Sabado at dadalan ko po kayo ng chocolate at candy. Pangako. Pangako po. Habang nag-uusap sila ay dumating si Charles. Nakatayo siya sa may pintuan. Tahimik na pinagmamasdan si Kim. Hindi niya alam kung bakit ba maagang natapos ang lunch meeting niya ay agad siyang nagtungo sa Home for the Aged at halos paliparin pa nga niya ang kanyang kotse sa bilis ng takbo niya. Hindi niya maintindihan kung bakit gusto niyang makita ang dalaga. Bakit nga ba gusto niyang iparamdam ang suporta niya sa adhikain nito? Baka nga nagsisimula ng mabuo ang pagtingin niya dito. Parang may humaplo sa puso niya nang makita niya kung paano itong ngumiti sa matanda. Parang may kumirot sa dibdib niya. Miss Gonzales. Nagulat si Kim at agad na tumayo. Sir Charles, bakit po kayo nandito? Hindi po ba may importanteng lunch meeting kayo? Pinilit kong matapos agad ang lunch meeting at nagtungo agad ako dito.
Pagkatapos namin kaso hindi din pala ako umabot 7th. Ah, ganun po ba? Gusto niyo pong umupo? Tila nag-aalinlangan si Charles pero naupo rin sa tabi nila. Tahimik muna silang tatlo. Ikaw bang asawa ni Maria? Hindi po. Napatingin kay Kim si Charles at napakamot sa ulo. Hindi niya inaasahan ang tanong ng matanda. Si Kim naman ay nahiya at napangiti. Magkaibigan lang po kami, Mang Tonyo. Maganda kayong tingnan. Bagay kayo. Bakit hindi na lang kayo maging mag-asawa? Ayaw niyo ba sa isa't isa? Walang muwang na tanong ng matanda. Natahimik sila. Si Kim, pilit na hindi tumitingin kay Charles. Si Charles naman ay napatingin sa mga kamay ni Kim. May bahid ng dumi sa kuko at halatang galing sa pagtulong. Totoo nga. Ginagawa mo to tuwing Sabado. Nakakabilib ka. Opo, sir. Hanggat kaya. Tahimik si Charles. Tila may kung anong tinamaan sa loob niya. Ang babaeng pinagalitan niya halos araw-araw ay heto't nakangiti, nag-aalaga ng mga taong halos hindi na siya maalala. You're really different. Po? Wala. Just different. Beautifully different. Umihip ang hangin. Tinabig ang buhok ni Kim. Napansin ni Charles ang simpleng clip na gamit niya. Lumang plastic lang, pero maayos. Sir, gusto niyo bang magbigay ng candy? Natutuwa si Mang Tonyo kapag maraming nagbibigay. Si Charles naman ay umiling pero ngumiti ng bahagya. Fine. Inabot niya ang candy, iniabot sa matanda. Salamat, iho. Walang anuman po. Sino ka ba? Asawa ka ba ni Maria? Muling tanong ng matanda na halatang hindi naaalalang usapan nila kanina. Oo, asawa ko si Maria. Pilyong sabi ng binata at kumindat pa ito kay Kim. Nalalim ang mga mata ni Kim tsaka namula mga pisngi. Hindi niya maitagong kilig pero nanahimik na lamang siya. Maya-maya pa ay dumating na ang nurse at isinama na si Mang Tonyo. Tara, uwi na tayo, Mrs. Valencia. Pilyong tanong ni Charles. Ikaw talaga, sir. Puro kakalokohan. Ani Kim. Parang bagay nga sa'yo. Segunda ng binata. Gutom lang yan, sir. Dumaan na lang ulit tayo dun sa coffee shop. Ako naman ang manlilibre sa'yo. Alok ng dalaga. Gusto ko yan. Ayoko pa din namang umuwi. Parang gusto pa kitang kakwentuhan. Nakangiting sabi ni Charles. Isang matamis na ngiti naman ang isinagot ni Kim. Pagkaalis nila ng Home for the Aged, ay nagtungo uli sila sa coffee shop na pinuntahan nila dati. At ng gabing yon, ay tila lalo silang naging malapit sa isa't isa. Humanga si Kim sa dedikasyon at malasakit ni Charles. Dumating ang araw ng Lunes. Hindi pumasok sa opisinang CEO dahil may mga off-site meetings ito. Makulimlim ang langit at malamig ang simoy ng hangin nang tawagan ni Charles si Kim matapos ang maghapong trabaho. Miss Gonzales, nandyan ka pa ba sa office? Opo sir, papakap na po ako. Bakit po? Gabi na. Anyway, sumama ka sa akin. Po? Saan po tayo pupunta? Dinner. Consider it a peace offering sa pagsusungit ko the other day. Pagod lang ako. Nangako kong hindi na ako magsusungit pero nasungitan na naman kita and I'm truly sorry. Hindi alam ni Kim kung matutuwa o kakabahan. Peace offering daw. Baka gusto lang humingi ng tawad sa mga paninermo niya dati. Pero nang makita niya itong nakatayo sa labas, suot ang simpleng dark polo at hindi ang karaniwang formal suit, ay parang biglang lumambot ang loob niya. Let's go? Sige po. Pero baka mahal dyan sa pupuntahan niyo. Then I'll pay. Hindi po yan ang ibig kong sabihin. Never mind. Dinala siya ni Charles sa isang maliit pero eleganteng restaurant sa tabi ng ilog. Hindi masyadong matao. May ilaw na galing sa mga hanging lamp at tahimik na musika sa paligid. Ang ganda dito. I needed somewhere quiet. Para po hindi ko kayo maistorbo? Si Charles naman ay napatingin sa kanya. Ngumiti ng bahagya. Para marinig kita.
para makapag-focus ako sa mga interesting na kwento mo. Sandaling natahimik si Kim. Hindi siya sanay na ganito si Charles. Kalmado, mabait at tila nakikinig talaga. Pagdating ng waiter, tinanong siya nito. For the lady? Kahit simpleng pasta lang po. Make it 2. And a bottle of red wine. Habang naghihintay, pinagmamasdan ni Charles si Kim na aliw sa tanawin ng ilaw sa tubig. You like simple things, huh? Opo, kasi po minsan yung mga simpleng bagay, yun yung nakakagaan ng loob. I envy that. Nakangiting sabi ni Charles. Po? Gulat na tanong ni Kim. You find peace in small things. I've spent years chasing everything big. Pero hindi ko yata nahanap yung kapayapaan. Tahimik silang dalawa. Tanging tugtog ng gitara at hampas ng hangin ang naririnig. Sir, alam nyo, hindi naman masamang huminto minsan. Hindi kailangan laging nasa taas. Minsan, mas masarap tumingin sa paligid. Tulad nito? Napangiti si Kim. Opo, tulad ng gabi na to. Dumating ang pagkain at habang kumakain sila, nadulas si Kim sa pag-inom ng tubig. Natapon ito ng konti sa blouse niya. Ay, naku, sorry po. Si Charles naman ay agad nag-abot ng panyo. Here. Salamat sir. Lalaban ko na lang po mamaya at ibabalik ko po bukas. Pasensya na po. Keep it. Para malala mo tong gabi. Namula si Kim. Aalalahanin ko po dahil natapunan ako ng tubig? Hindi. Dahil ngayon lang akong umiti ng ganito. Natawa si Kim. Pilit tinatagong kilig. Sir, baka may epekto yung wine sa inyo? Maybe. Or maybe it's just you. Halos nanigas si Kim sa nadinig. Kinilig at kinabahan siya. Nang matapos silang kumain, naglakad sila sa tabing ilog. Maliit lang ang ilaw, tahimik at tila sila lang ang tao sa mundo. Sir, salamat po Hindi ko akalaing mag-e-enjoy ako ng ganito kasama kayo. Charles. Po? Call me Charles. At least starting tonight. Tumingin siya sa kanya. Seryoso, pero may lambing sa mga mata. Charles. Ngumiti si Charles. That sounds nice. Bagay sa'yo na tawagin ako sa first name ko. At sa ilalim ng malamlam na ilaw at ihip ng hangin ay nagtagpo ang dalawang magkaibang mundo. Ang masungit na CEO at ang simpleng dalagang marunong makakita ng kabutihan sa kahit sinong tao. Makalipas ang ilang linggo, unti-unting napapansin ng lahat ang kakaibang pagbabago kay Charles. Ang dati-rati laging nakakunot ang noo at halos walang sinasabi kundi puro utos. Ngayon ay mas madalas na itong ngumiti. Hindi man palaging malumanay ang boses, pero ramdam ng mga empleyado na mas kalmado at approachable na siya. Sa opisina, busy si Kim sa pag-aayos ng mga dokumento nang biglang lumapit ang isa sa mga office mate niya, si Jenny. Uy Kim, napapansin mo ba yung boss natin? Nakangising tanong ni Jenny habang palihim na sumisilip sa direksyon ni Charles. Ha? Anong ibig mong sabihin? Medyo nag-aalangan si Kim, hindi itinatamang tingin kay Jenny. Dati halos ayaw tumanggap ng mali, kahit simpleng typo lang. Ngayon parang okay na lang, basta maayos mo agad. At teka lang, nakita ko pa siyang ngumiti kanina. As in ngumiti, Kim! Sa totoo lang, baka nauntog yun sa ulo. Grabe ka naman, Jenny. Siyempre tao rin si Sir. Marunong din yung umiti. Pagtatanggol ni Kim. Kahit siya mismo ay medyo natatawa. Oo, pero ang tanong, kanino siyang umiti? Kasi sa amin, hindi pa rin naman. Pero kapag ikaw ang kausap niya, aba, parang ibang tao. Ano ba, Jenny? Huwag kang ganyan. Baka marinig ka ng ibang katrabaho natin kung anong isipin sa akin. Namulampis ni Kim at pilit niyang ibinalik ang tingin sa mga papeles. Ay naku Kim, aminin mo na. Ikaw dahilan kung bakit bumait si Mr. CEO. Dati terror.
Ngayon, parang lovey-dovey. Ala, baka may crush siya sa'yo. Sira? Huwag mong gawing biro yan. Imposible yun. Biglang dumating si Charles. Hawak ang isang folder. Napatingin siya kay Kim. Miss Gonzalez, can you review this report? Gusto kong masiguradong tamang lahat bago ipadala. Opo, sir. Ako na pong bahala. Good. Bahagyang tumingo si Charles, saka naglakad palayo. Ngunit bago siya tuluyang makapasok sa opisina niya, sumulya pa siya kay Kim at bahagyang ngumiti. Agad namang halos mapatalon si Jenny sa kinauupuan. Ayun na nga! Nakita mo yun, Kim? Ngumiti siya. At para kanino? Ikaw lang, girl. Ikaw lang talaga. Hindi Baka guni-guni mo lang yun. Pilit na tanggi ni Kim, pero ramdam niyang init na umaakyat sa kanyang pisngi. Sus, huwag ka nang mag-deny. Kung dati siya terror, ngayon para na siyang inspired. At alam natin kung sinong inspirasyon niya. Hindi na nakasagot si Kim. Ang puso niya, mabilis ang tibok. Kahit pilit niyang pinapakalma ang sarili, hindi niya maitago na may kakaibang kilig siyang nararamdaman. Mabilis ang araw sa opisina. Tulad ng dati, abala si Kim sa pag-aayos ng mga report at schedules. Pero hindi pa man siya tapos. Biglang lumapit ang senior staff na si Liza, kilalang perfectionist at minsan ay mapanlait. Kim, ano ba tong report na ginawa mo? Ang daming typo. Kung ako kay Sir Charles, hindi na kita patatagalin dito. Sayang ang oportunidad na makapagtrabaho. Ibigay na lang sana sa deserving at magaling talaga. Napatigil si Kim. Nanginginig ang kamay habang hawak ang papel. Hindi siya agad nakasagot. Ramdam ang hiya dahil naririnig ng iba ang pananalita ni Liza. Biglang bumukas ang pinto ng opisina ni Charles. Nakita niyang eksena. Mabigat ang tingin niya kay Liza. Miss Liza. Malamig pero matatag ang boses niya. Sir? Kinabahan ito. Agad na nagpakumbaba. Patay mali siya na para bang walang sinabing masama. Kung may pagkakamali sa trabaho, ayusin na lang. Hindi kailangan ng panlalait. At kung may pagkukulang si Kim, responsibility ko yon dahil ako ang nagbigay ng instruction. Clear? Halos mapatigil ang buong opisina. Sanay silang makita si Charles na naninigaw o galit agad. Pero ngayon ay malinaw na pinoprotektahan niya si Kim. Sir, mahinang sabi ni Kim. Hindi makapaniwala sa narinig. Kim, huwag mo intindihin. Pag-aralan mong mabuti. Pero alam kong kaya mo yan. I trust you. Tumango si Kim. Medyo nangingilid ang luha. May halong hiya at kilig ang nararamdaman niya. Kinagabihan, halos uwian na. Pero naiwan pa rin si Kim para tapusin ang report. Napansin ito ni Charles habang palabas na siya ng opisina. Still here? Tanong niya, sabay lapit sa mesa ni Kim. Opo, sir. Gusto ko lang siguraduhin na tama lahat bago ko ipasa sa inyo. You don't need to overwork yourself. You're doing great already. Napatigil si Kim. Hindi niya inaasahan ang ganoong salita mula sa boss na dati halos walang ibang bukang bibig kundi puna. Kim, may aaminin ako. Kinabahan siya. Nakatingin lang sa laptop. Sir? Huminga ng malalim si Charles. Halatang kinakabahan din. Alam mo, matagal na akong sanay na puro trabaho at pressure lang iniisip ko. Lagi kong iniisip na kailangan kong patigasin ang loob ko para hindi mawala ang kumpanyang iniwan ng ama ko. Pero mula nang dumating ka, nagbagong lahat. Sir? Halos hindi makatingin si Kim. You make me realize na hindi lang negosyong mahalaga. Napapangiti mo ako kahit hindi ko gusto. At gusto ko makita ka palagi. Hindi lang bilang empleyado. Namilog ang mata ni Kim. Hindi niya alam kung anong isasagot. Kim, gusto kitang ligawan. Hindi ako sanay dito pero at this time sigurado ako. Hindi kita tatratuhin bilang tauhan ko, kundi bilang babaeng gusto kong makilala ng mas malalim. Tahimik ang paligid.
Tanging tibok ng puso ni Kim ang naririnig niya. Sir Charles? Mahinang bulong niya. Ramdam ang init sa pisngi. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Hindi ko inaasahan to. Bakit po ba kasi ako pa? Isang hamak na mali-maling empleyado. Ngumiti si Charles ng konti. Unang beses na totoo at malumanay. Hindi mo kailangang sumagot ngayon. Ang hihilingin ko lang, bigyan mo ko ng pagkakataon. Kung ganyan po, siguro pwede nating subukan. Totoo? Tumango si Charles. Halatang hindi makapaniwala pero sobrang saya sa mga mata. Oo, pero promise, huwag kang magiging masungit gaya ng dati. Biro ni Kim, sabay tawa. Natawa rin si Charles. Promise, para lang sa'yo, Kim. At doon nagsimula ang bagong era sa buhay nila. Mula sa pagiging terror boss at simpleng empleyado, unti-unti nang nagiging espesyal ang kanilang koneksyon at opisyal na ring nanliligaw si Charles kay Kim. Ang totoo, hindi naman nila planong itago sa opisina ang ligawang nagaganap pero nanatili silang discreet dahil professional sila. Sa labas ng opisina naman ay palagi silang magkasama. Nanonood sila ng sine, kumakain sa mga restaurants at namamasyal sa park. Simula nang umamin si Charles sa totoong nararamdaman niya kay Kim, napansin agad ng mga empleyado ang kakaibang lambing sa mga kilos nito. Hindi man direktang ipinapakita ni Charles sa lahat, ramdam nila ang mas malumanay na tono niya tuwing si Kim ang kausap. Lumipas nga ang mga buwan ng panliligaw at napatunayan naman ni Charles na sincere siya at dahil mahal na din nila ang isa't isa. Sinagot na ni Kim ang binata at opisyal na silang naging magnobyo. Isang araw, habang nasa pantry si Kim at kumukuha ng tubig, dumating si Liza kasamang ilang ka-office mate. Uy, Kim! Ang swerte mo naman. Parang biglang bumait si Sir Charles simula nang dumating ka. May halong sarkasmong tono niya. Hindi naman siguro. Siguro lang po, mas relax si Sir ngayon. Mahiyain pero magalang na sagot ni Kim. Relaxed? Or baka naman, dahil ikaw ang dahilan. Sabay tingin sa kanya mula ulo hanggang paa, para bang minamaliit ang simpleng ayos ni Kim. Natahimik ang paligid. Ramdam ni Kim ang bigat ng tingin at bulungan ng mga kasamahan. Pinili niyang hindi na lang sumagot. At nang walang makuhang sagot, ay iniwan na din siya ng mga ito. Napabuntong hininga na lamang siya at napakunot ang noo. Kinabukasan, may meeting si Charles kasama mga department heads. Si Kim ang assigned na magpe-prepare ng presentation files. Habang inaayos niya ang projector, biglang sumabat si Liza. Sir, napansin ko lang po, bakit si Kim ang laging pinapagawa ng importanteng tasks? Marami naman pong mas may experience dito. Dahil alam kong kaya niya. Kung may problema, ako mananagot. Diretsong sagot ni Charles. Nakangiting pilit si Liza pero halatang nagngingit-ngit sa loob. Is there any problem, Liza? Tanong ng binata. Wala naman po, sir. Patay mali siyang sabi ng babae. Pagkatapos ng meeting, lumapit si Liza kay Kim. Kim, konting paalala lang. Huwag ka masyadong komportable. Sa corporate world, mabilis mawala ang mga baguhan. Hindi porke pinapaboran ka ni Sir Charles, ay safe ka na. Hindi ko po alam ang ibig niyong sabihin. Kabadong sabi niya. Alam mo na yon, huwag ka nang magkaila. Sabay alis, iniwan si Kim na naguguluhan. Isang gabi, halos sabay na nag-uwian sina Charles at Kim. Nag-offer si Charles na ihatid siya. Kim, let me drive you home. Delikado na sa ganitong oras. Nako, Adrian, wag na. Marunong naman akong sumakay ng jeep. Ayokong makaabala sa'yo. Hindi to abala. Besides, gusto ko rin makausap ka. Gusto kitang makasama. Ipapaalala ko lang din sa'yo na nobyo mo na ako. At bilang nobyo mo ay trabaho kong alagaan at protektahan ka. Oo nga pala. Sorry, hindi kasi ako sanay nang may nag-aalaga sa akin. Natatawang sabi ni Kim. Huwag kang mag-alala. Masasanay ka din.
At kung okay lang sa'yo, mag-dinner na muna tayo bago kita ihatid. Maaga pa naman. Kung sakaling mapuyat o mapagod ka mag-half day ka na lang sa opisina. Ako nang bahala. Nakangiting sabi ni Charles, sabay hawak sa kamay ng dalaga. Kaya tayo na-chismis Alam mo, na-appreciate ko naman lahat ng ginagawa mo sa akin pero dapat iwasan natin ang special treatment na binibigay mo sa akin. Hindi yun fair sa ibang empleyado. Tsaka lalo lang silang magagalit sa akin. Lahad ni Kim. Well, I own the company. At kahit ano pwede kong gawin. Taas kilay na sabi ng binata. Huwag ganun. Kailangang ingatan natin ang kumpanya. Ang reputasyon mo. Dagdag pa ni Kim. Fine. Maiksing sabi ni Charles pero nakangiti pa din. Hindi na nakatanggi si Kim. Habang nasa sasakyan ay nagkwentuhan sila tungkol sa mga plano sa buhay, mga pangarap at simpleng kaligayahan. Alam mo, matagal ko nang hindi nararamdaman to. Yung tipong simpleng usapan pero magaan sa puso. Masaya talaga ako kapag kasama kita. Ako rin, sir. Charles. Pareho silang natawa. Umandar na ang sasakyan at nagtungo sila sa isang restaurant para mag-dinner. Naging masaya naman ang gabi nila na para bang wala silang pinagdadaan ng pagsubok sa opisina. Matapos ang hapunan ay inihatid na ni Charles si Kim sa bahay nito. Pero hindi nila alam ay may nakakita sa kanila mula sa kabilang kalsada, si Liza, na sakay ng taxi pauwi. Nakakunot ang noo niya at sa isip niya ay nagsimula ng plano. So tama nga, may relasyon na sila. Hindi ko hayaang maagaw ng isang baguhan ang lahat ng atensyon ni Charles. Bulong ng dalaga sa sarili. May lihim din kasi itong pagtingin kay Charles. Pero bukod pa doon ay naiinggit siya sa atensyon na nakukuha ni Kim. Mas maganda at mas mabait kasi ito kaysa sa kanya at hindi niya yon matanggap. Mabilis na lumipas sa mga araw sa kumpanya. Unti-unti nang nakikita ng lahat ang malaking pagbabago kay Charles. Kung dati hindi mo siya makausap ng walang takot, ngayon ay marunong na siyang ngumiti at minsan ay maririnig pang nagbibiro. At ang pinakakapansin-pansin ay madalas siyang nakikitang malapit kay Kim. Hindi ito nakaligtas sa mga mata ni Liza. Habang nakaupo sa kanyang mesa, nakikita niya kung paano tinatawag ni Charles si Kim para magpaabot ng reports o kaya ay magtanong ng updates. Madalas pang nakangiti si Charles. Isang bagay na halos hindi niya nakita sa loob ng maraming taon na nagtatrabaho siya sa kumpanya. Ano bang meron sa babaeng yon? Simpleng empleyado lang, pero parang lahat ng atensyon ni Charles nasa kanya na. Siguro inaakit niya si Charles. Malandi talaga at mukhang gold digger pa. Hindi naman siya kagandahan. Mas maganda pa nga ako. Mas matalino din ako. At hindi ko maintindihan bakit hindi ako pinapansin ni Charles ng ganung paraan. Pero sa tingin ko, mapapansin naman sana ako ni Charles kung hindi lang umi-epal tong babaeng to. Kailangang mawala siya sa landas ko. Isang hapon, habang abala ang ilang empleyado sa kanilang break, ay pumasok si Liza dala ang kanyang kape. Umupo siya sa mesa ng dalawa pang office mates at nagsimulang magsimula ng usapan. Napansin niyo ba si Sir Charles itong mga nakaraang linggo? Oo nga parang mas relax siya. Hindi na kasing sungit tulad dati. Tama, parang mas approachable na. Pero ang dami ring nakakapansin na lagi niya kasama si Kim. Nagkibit balikat si Liza at ngumisi ng palihim. Ay nako, hindi lang kasama. Baka nga ginagamit lang siya ni Kim. Alam niyo namang galing lang siya sa isang mahirap na pamilya. Si Sir Charles, milyonaryo, CEO pa. Alam niyo na. Natahimik ang dalawa. Grabe naman, baka hindi totoo yan. Mukhang mabait naman si Kim. Wala akong naging problema sa kanya simula nang dumating siya dito. Magaling siyang makisama at masipag din naman. Kita naman na concerned siya sa kumpanya at inaayos niyang trabaho niya. Hindi ba't obvious? Isipin niyo naman, ilang buwan pa lang dito si Kim pero halos lahat ng task na importante kay Sir, siya nang may hawak. Tingin niyo normal yon? Nangyari na ba yun sa history ng kumpanya? Hindi pa diba? Kaya mapapaisip ka na lang talaga.
Ang mahirap pa niyan, baka sinisiraan niya tayo. Huwag kayong magulat kung bukas o sa makalaway, wala na kayong trabaho. Nagtinginan ng dalawa, halatang nagdadalawang isip, pero sapat na yon para magsimulang kumalat ang bulungan. Habang naglalakad si Kim dala ang mga papeles para kay Charles, napansin niya ang ilang kasamahan na biglang tumahimik nang dumaan siya. May ilan ding nagbubulungan at nakatingin sa kanya na para bang may mali siyang ginawa. Ramdam niyang nagbagong tingin at pakitungo sa kanya ng ibang mga empleyado. Bakit parang ibang tingin nila sa akin? May nagawa ba akong mali? Mabait naman ako sa kanila at dati-rati naman maayos silang makisama sa akin. Bakit kaya? Tanong niya sa sarili matapos igala ang mga mata sa opisina. Sa mesa niya ay agad siyang nilapitan ng kaibigang office mate na si Jenny. Kim, mag-ingat ka ha. May kumakalat na chismis tungkol sa'yo. Ha? Anong chismis? Ginagamit mo raw si Sir Charles para makaangat dito sa kumpanya. Gold digger ka daw at pinipirahan mo daw si Sir. Sinisiraan mo daw din ng ibang mga empleyado para patuloy lang ang pag-angat mo. Kumbagay nag-e-espiya ka, tapos isusumbong mo kay Sir Charles. Nanlaki ang mga mata ni Kim at napailing. Ano? Jenny, hindi totoo yan. Hindi nga ako sanay sa magarbong mga bagay. Tapos ganyan ang sasabihin nila. Hindi ako gold digger at lalong hindi ko ugaling manira para lang umangat. Itong trabaho to ay nakuha ko sa pagsusumikap at kung nagugustuhan man ni Charles ang trabaho kong yon, dahil pinagbubuti ko ang pagtatrabaho. Alam kong hindi totoo mga chismis kasi kaibigan kita. Alam kong totoo mong pagkatao. Pero Kim, hindi lahat ng tao dito ay katulad kong mag-isip. Hindi lahat ng tao dito ay alam mong totoong pagkatao mo. At sigurado ako, may isang tao na may pakanang lahat ng to. Napatigil si Kim. Alam niya agad kung sinong tinutukoy ng kaibigan. Kinahapunan, matapos niyang iabot ang mga report kay Charles, ay nakasalubong niya si Liza sa hallway. Nakangiti ito pero halatang panunuya sa mga mata. Oh, Kim, sabay ba kayo ulit kakain ng lunch ni Sir Charles? Ang swerte mo naman. Bilis mong naging close kay Sir Charles. Hindi lahat ng empleyado ay nagkakaroon ng ganyang oportunidad. Ginagawa ko lang naman ang trabaho ko, Liza. Mahinahon, pero diretso niyang sagot. Trabaho? O baka naman, higit pa. Anong ibig mong sabihin? Wala. Basta ingat lang, Kim. Hindi lahat ng tao nagugustuhan ng biglang pag-angat ng isang baguhan. Umiling si Kim at naglakad palayo. Pero sa loob-loob niya, ramdam niya ang bigat ng laban. Habang papauwi si Kim ay niisip niya ang mga nangyari. Alam niyang may isang tao sa loob ng opisina na gustong sirain ang pangalan niya. Pero kahit gaano kasakit ang mga bulungan at panghuhusga ay nagpasya siyang manatiling matatag. Hindi ako pwedeng basta-basta sumuko. Kung gusto nila ako ibagsak, patutunayan kong mali sila. Isa lang kailangan kong paniwalaan, si Sir Charles. Hanggat alam niyang wala akong masamang intensyon, kakayanin ko to. Ngunit sa kabilang banda, si Liza ay nakaupo sa kanyang desk. Nakangiti habang pinagmamasdan ang tensyong unti-unting nabubuo sa paligid. Simula pa lang to at sisiguraduhin kong hindi magtatagal ang babaeng yan dito sa kumpanya o sa buhay ni Charles. At kapag wala na siya, siguradong mapapansin na ako ni Charles. Mas karapat dapat naman talaga ako. Bulong niya sa sarili. Maghapon ng abala sa opisina si Kim. Kahit pilit niyang iniingatan ng sarili, hindi niya maiwasang maramdaman ang bigat ng mga matang nakatingin sa kanya. Tuwing dadaan siya sa hallway, tila may mga bulungan na agad na sumasabay sa bawat hakbang niya. Kahit hindi malinaw ang mga salita, ramdam niya ang bigat ng panghuhusga. Ginagamit ko lang daw si Charles. Nakikisabay lang daw ako kay Sir Charles para makaangat. Paulit-ulit na bumabalik sa isip ni Kim ang mga naririnig niyang chismis. Kahit anong iwas, parang walang katapusan. Nang hapong yon, tinawag siya ni Charles sa opisina. Kim, pumasok ka muna.
Malumanay pero matatag ang tono niya. Dahan-dahan siyang pumasok, hawak ang ilang folder na dala. Inilapag niya yon sa mesa at pilit ng ngumiti. Narito na po ang mga report na hinihingi niyo, sir. Napansin agad ni Charles ang pamumula ng mga mata ni Kim na tila ba may pinipigil na luha. Hindi yon nakaligtas sa kanya. Kim, may problema ba? Seryosong tanong niya habang nakatitig. Umiling si Kim at pilit na iniwas ang tingin. Wala po, sir. Pagod lang siguro. Pero alam ni Charles na hindi yon ang totoo. Lumapit siya mula sa kanyang swivel chair, tumayo at dahan-dahang umikot sa harapan ni Kim. Hindi mo yan may tatago sa akin. I know something's wrong. At hindi ko palalampasin na magpanggap ka lang o sarilinin mo kung ano man yung problema. Napabuntong hininga si Kim. Ramdam niyang hindi niya na kayang itago ang laman ng kanyang isip at puso. Pasensya na ha. Pero parang hindi ko na yata kaya. Ang daming chismis. Ang daming maling iniisip ng mga tao tungkol sa akin. Kahit anong gawin ko, mali pa rin. Hindi ko naman ginusto na maging ganito. Unti-unti nang bumabagsak ang kanyang luha. Agad siyang ikinuha ni Charles ng tissue mula sa mesa at iniabot yon. Kim, bakit mo pinapasan mag-isa lahat ng to? You should have told me earlier. Hindi ko hahayaan yung nararamdaman mong yan kung alam ko lang sana. Ayoko makaabala, Charles. Tsaka, baka isipin mo na mahina ako. Hindi. You're stronger than anyone I know. Hindi ka babawas ng prinsipyo mo ang pagtatapat sa akin ng nararamdaman mo. Matutuwa pa nga ako kung magkakaroon ako ng oportunidad na protektahan ka. Napatitig si Kim sa kanya. Ramdam niyang totoo ang bawat salitang lumabas sa bibig ni Charles. Ngunit pilit pa rin niyang itinagong damdamin. Pero Charles, baka mas makabuti kung umalis na lang ako. Para matapos na mga intriga. Ayokong lumala lang yun at maapektuhan ka. Pati kasi ikaw ay dinadamay na. Ang kredibilidad mo at reputasyon ay pinupulaan nila. Hindi ka daw marunong humawak ng tao at may favoritism ka daw. Nanlaki ang mga mata ni Charles at agad siyang umiling. No, hindi kita papayagan. Kung aalis ka, paano na ako? Paano tayo? Papakontrol na lang ba tayo sa mga ganong tao? Gulat na tanong niya. Kim, hindi lang ito tungkol sa trabaho. Oo, importante ka sa kumpanya. Pero higit pa dun, importante ka sa akin. Napatigil si Kim. Parang biglang huminto ang oras sa kanyang pandinig. Simula nang dumating ka, nagbagong lahat. Natuto akong umiti, natuto akong magpatawa, natuto akong magtiwala ulit. At higit sa lahat, natutunan kong magmahal muli. Mahal? Halos hindi makapaniwala ang tinig niya. Alam mo naman yun, diba? Mahal kita. At hindi ko hahayaang sirain na kahit sino ang tingin mo sa sarili mo. Please, huwag mo akong iwan. Stay. Not just for the company, but for me. Humahagulgol na si Kim. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa sobrang emosyon na hindi niya na kayang pigilan. Charles, hindi ko inakala na ganito mo ko kamahal. Pero natatakot lang ako. Kasi, sino ba naman ako kumpara sa inyo? Isang simpleng babae lang ako. Wala akong kayamanan. Wala akong kapangyarihan. And that's exactly why I love you. Dahil ikaw si Kim. Totoo, mabait. At may pusong hindi kayang tapatan na kahit anong kayamanan. Dahan-dahan siyang lumapit at marahang hinawakan ng mga kamay ni Kim. Pakiusap. Maging matapang ka para sa atin. Nanginginig ang mga kamay ni Kim habang nakatitig sa mga mata ni Charles. Nakita niya roon ang isang bagay na noon na hindi niya akalaing makikita ang tunay na pagmamahal at pagnanais na protektahan siya. Charles, oo, pangako. Pipilitin ko maging matatag. Nakangiti si Charles. Ang unang ngiting puno ng saya at ginhawa. Hindi na niya napigilan ang sarili. Marahan niyang niyakap si Kim. Mahigpit at puno ng pagmamahal. Thank you. Malaking bagay sa akin na hindi ka naaalis sa kumpanya ko. Hindi mo alam kung gaano ako kasaya ngayon. Ako rin, Charles.
Gusto naman talaga kitang kasama. Minsan lang ay pinanghihinaan ako ng loob. Sa tingin ko'y dapat ipaalam na natin sa lahat ang ating relasyon para wala na silang maipukol sa atin. Mungkahi ni Charles. Seryoso ka ba dyan? Gulat na tanong ni Kim. Wala namang masama kung assistant kita at doon nagsimula ang ating pagmamahalan. Look, dalaga ka at binata naman ako. Anong masama kung magiging magnobyo tayo? Kapag alam na ng lahat ang totoo, wala na tayong kailangang itago. Wala na tayong pangingilagan. Paliwanag ng binata. Kung sa bagay, tama ka. Pero paano? Usisa ni Kim. Kaswa lang, hindi naman natin kailangang i-announce na magnobyo na tayo. Kung nakikita nila tayong dumating ng opisina na magka-holding hands o nagsusubuan kung kumain, gets na nila yun. Nakangising sabi ni Charles. Natuwa at kinilig naman si Kim. May tiwala naman siya sa mga desisyon ng nobyo. At sa unang pagkakataon, wala silang pakialam sa mundo. Ang dating CEO na takot magtiwala at ang simpleng empleyado na laging pinapagalitan, ngayon ay nagsimula ng isang bagong kabanata na ipaglalaban nila ang kanilang pagmamahalan kahit pasiraan sila ng mga tao. Gaya ng napag-usapan ay naging transparent sila. Nakikita sila ng mga tao na sabay dumating ng trabaho at sabay ding umalis. Palagi silang magka-holding hands pag dumadating o umuuwi na. Palagi silang sweet kapag break time. Kumbaga ay sweet, pero professional at workplace appropriate pa din naman. Masaya naman ang tao para sa kanila, ngunit sa kabilang dako, may isang taong nagngingit-ngit sa galit habang pinagmamasdan ang bagong umuusbong na relasyon. Si Liza. So totoo nga, sila na. Akala niya makakatakas siya sa akin. Hindi ko hayaang magtagumpay ang isang tulad ni Kim. Sisiguraduhin kong matatapos agad ang kwento nila. Malanding babae! Mga agaw! Gigil na bulong ni Liza sa sarili. Hindi pa din ito matanggap na hindi siyang inibig ni Charles. Kinabukasan, matapos ang kanilang pag-amin, ramdam na ramdam ni Kim ang kakaibang sigla sa bawat hakbang niya papasok ng opisina. Hindi na siya kinakabahan o natatakot. Para bang ang bigat na laging nasa dibdib niya ay biglang naglaho. At nang dumating siya sa opisina ni Charles, agad siyang sinalubong nito ng ngiti. Hindi na ang ngiting formal na nakasanayan ng lahat, kundi isang malambing at personal na ngiti na tila para sa kanya lamang. Good morning, my Kim. My Kim? Napapikit niyang sagot, napapailing sabay tawa. Ang aga-aga ang corny mo. Corny na kung corny. Basta ikaw, akin ka na ha. Napahawak si Kim sa dibdib. Parang pinipigil ang mabilis na tibok ng puso. Ay, nako sir. Charles, nakakahiya. Baka marinig tayo ng staff. Let them hear. Hindi ko tinatago. Ikaw ang girlfriend ko. Napangiti si Kim ng malapad. Ramdam niyang seryoso si Charles at sa unang pagkakataon, wala siyang naramdamang takot na magtagumpay ang chismis. Dahil ngayon, may katotohanan na ang lahat. Nung break time naman, gusto mo ng kape? Ako nang kukuha. Nope, ako na. Girlfriend duties are suspended. Kasi ako naman ang magpapasaya sa'yo ngayon. Bago pa makagalaw si Kim, hinawakan ni Charles ang kamay niya at dahan-dahang idinampi sa labing likod ng kanyang palad. Thank you for being mine. Charles, baka masyado na akong masanay na ganyan. Sobra kang sweet. At hindi na nga maitago ng dalaga ang kilig na nararamdaman. Halos mapunit ang labi sa lawak ng ngiti. Sanayin mo ng sarili mo. Dahil sa dami ng mga araw na nawala, babawi ako. Natawa si Kim. Pero sa loob-loob niya, parang hindi siya makapaniwala. Ang dating lalaking ubod ng sungit, ngayon ay mas malambing pa kaysa sa kahit sinong nakilala niya. Sa tayog ng estado nito bilang CEO, ay hindi niya akalaing ipangangalandakan nito na magnobyo sila. Ngunit sa gitna ng kasiyahan, may unos na paparating. Sa kabilang bahagi ng building, si Liza naglalakad habang hawak ang isang folder na puno ng mga papeles. Ngunit hindi yun ordinaryong dokumento. Yun ay koleksyon ng mga larawan at kopya ng mga chismis na pilit niyang inipon.
At higit pa doon, may hawak siyang isang report tungkol kay Kim na baluktot at puno ng kasinungalingan. Tingnan natin kung gaano katatagang pagmamahalan yung dalawa. Hindi ako papayag na masapawan ni Kim ang posisyon ko kay Charles. Bulong ni Liza sa sarili. Kinahapunan, bigla na lamang tinawag ni Charles ang lahat ng department heads para sa isang impromptu meeting. Pagpasok ni Kim sa conference room bilang assistant, ramdam niyang iba ang tensyon. Nasa gitna si Liza, nakatayo at may hawak na dokumento. Mr. CEO, bago tayo magumpisa, I think you should see this. Inilapag niya ang folder sa mesa. Dahan-dahan niya itong binuksan. Ipinapakita sa lahat ang mga photocopy ng chismis na siya din ang nagsimula. Mga edited na litrato ni Kim kasama si Charles. May caption na, kesyo ginagamit lang daw nitong CEO para umasenso. Kasama pa roon ang isang report na kunwari nagsasabing si Kim raw ay may kaso sa dati niyang pinagtatrabahuan pero puro gawa-gawa lang ni Liza. Nagbulungan agad ang mga staff sa paligid. Ha? Totoo ba to? Hindi ko akalain. Baka nga ginagamit lang niya si Sir Charles. Namuti ang mukha ni Kim. Hindi niya alam kung saan kukuha ng lakas. Sir, hindi yan totoo. Puro kasinungalingan yan. Nanginginig ang boses niya. Ngunit bago pa siya tuluyang masiraan ng loob, biglang tumayo si Charles. Malakas ang tunog ng kamay niyang bumagsak sa mesa. Enough! Tahimik agad ang buong conference room. Walang sisema papeles na yan. At kung sino man ang nagpakalat nito, siyang tunay na may masamang intensyon. Nilingon niya si Kim at sa harap ng lahat, dahan-dahan niyang hinawakan ang kamay nito. I'm sorry, bulong ni Kim. Wala kang dapat na ikahingi ng tawad. Pero sir... Tama na! Yes, Kim is my girlfriend. At hindi ko ikinakahiya yan. Kung may problemang sino man dito, lumapit sa akin ng direkta. Pero tandaan nyo, hindi ko hahayaan na siraan ang pangalan ng taong mahal ko. Galit na sabi ni Charles. Nanlaki ang mga mata ni Liza at hindi makapaniwala. Mr. CEO, sigurado ba kayo? Hindi nyo ba nakikitang ginagamit lang niya? Liza, enough! Isa pa, ikaw mismong unang makakatikim ng consequences kapag nalaman ko ikaw nasa likod ng lahat ng to. Halos mamilog ang mata ng lahat. At si Kim nakatingin kay Charles na parang hindi makapaniwala sa tapang ng depensang ginawa niya. Pagkatapos ng meeting, naglakad si Charles at Kim palabas ng conference room. Magkahawak ang kamay. Hindi na nila alintana ang mga matang nakatingin. Sa labas ng opisina, agad siyang niyakap ni Charles. I'm sorry, Kim. Hindi ko inakalang aabot sa ganito. Pero tandaan mo, hindi kita pababayaan. Dahil sa akin kaya umabot sa ganito ang lahat. Nadamay ka lang. Charles, hindi ko alam kung paano ka pasasalamatan. Kung di dahil sa'yo, baka bumigay na ako kanina. Salamat sa tiwala mo. Salamat at ipinaglaban mo ako. Huwag mong isipin yan. Basta't magkasama tayo, wala makakatalo sa atin. Charles? At sa sandaling yon, marahang inilapit ni Charles ang kanyang muka at dinampian ng halik ang labi ni Kim. Isang halik na puno ng pangako na kahit anong unos, hindi na sila bibitaw sa isa't isa. Salamat at pinutunayan mong lahat ng mga pangako mo. Naaalagaan at poprotektahan mo ko. Ramdam kong pagmamahal mo. Emosyonal na sabi ni Kim. Lumipas ang ilang linggo mula nang harapin nila ni Charles ang unang atake ni Liza. Sa kabila ng lahat ay mas lalo lamang tumibay ang relasyon nila ni Kim. Hindi lang sa opisina nakikita ang sweetness ng CEO, pati sa personal na buhay. Naging mas bukas na ito sa pagpapakita ng pagmamahal. Isang gabi, nagyaya si Charles na mag-dinner sa labas. Hindi yun basta ordinaryong kainan. Pinili niya ang isang rooftop restaurant sa itaas ng isang mataas na gusali sa Ortigas. Sa paligid ay makikita ang mga kumukutitap na ilaw ng syudad. At sa gitna ng lamesa nila ay isang bouquet ng pulang rosas at kandilang nagbibigay ng malambing na liwanag. Charles, ang ganda naman dito. Para akong nasa pelikula.
Napangiti siya. Halatang kinakabahan pero hindi maitatanggi na masayang masaya siya. That's the point. Tonight, I want you to feel special. Dahil ikaw ang pinakamagandang nangyari sa buhay ko. Ikaw ang prinsesa ko. Ikaw ang gusto kong makasama sa habang buhay. Napayuko si Kim at namula ang pisngi. Hindi pa rin siya sanay na marinig mula kay Charles ang ganitong matatamis na salita. Kahit ilang buwan na silang opisyal na magkasintahan. Tara, kain na tayo? Yaya ng binata habang nakangiti. Sige, gutom na din talaga ako eh. Masarap pa ang mga pagkain dito. Kaso mukhang mahal dito. Nahihiyang sabi ni Kim. Masasarap ang mga pagkain dito. But don't worry kung mahal man. You deserve it. Ani Charles. Habang kumakain sila ay panay ang kwentuhan nila. Inalala nila ang mga unang araw nila sa opisina. Kung paano siya laging napapagalitan, kung paano siya napapahiya, at kung paano rin unti-unti siyang binago ng presensya ni Kim. Kay sarap nga namang balikan ang lahat ng masasayang sandali nila. Naalala mo dati, halos araw-araw akong pinapagalitan mo. Parang wala nang bukas. Kasalanan ko yun. I was scared. Akala ko kung magiging malambot ako, mawawala ang kumpanya. Kapag naging mabait ako, malapit sa mga empleyado ko. Pero mali ako. Dahil dumating ka, Kim, at tinuruan mo akong magmahal at magtiwala. Natahimik si Kim. Napuno ng init ang puso niya sa bawat salitang lumalabas sa bibig ni Charles. Huwag ka nang magpaliwanag. Naging maayos pa din naman ang lahat. Ani Kim. Matapos silang kumain, nagaya si Charles na lumipat sa gilid ng rooftop kung saan mas malinaw ang tanawin ng gabi. Doon sila naupo sa isang maliit na sofa na may mga unan. Nakahilig si Kim sa balikat ni Charles habang nakapalibot ang malamig na hangin. You know what, Kim? Dati akala ko hindi ko na kayang magmahal uli. After everything I've been through, I closed my heart. Pero dumating ka. At binuksan mo lahat ng pader na tinayo ko. Charles, hindi naman yan ang intensyon. Pero masaya ako sana itulong ko sa'yo. Gusto ko lang gawin ng tamang trabaho ko at ang role ko bilang nobya mo. Pilyang sabi niya. And that's what makes you different. Hindi ka nagbago para sa akin. You stay true to yourself. At doon ako lalong humanga. And FYI, you're doing a great job bilang empleyado at bilang nobya ko. Alam mo Charles, hanggang ngayon, hindi ko pa rin maisip kung bakit ako. Ang daming mas maganda, mas mayaman, mas bagay sa'yo. Wala nang masihigit pa sa'yo, Kim. Ikaw ang pumuno sa kakulangan ko. Ikaw ang rason kung bakit natutunan kong umiti at maging masaya. Hinaplos ni Charles ang pisngi ni Kim at marahang hinalikan nito sa noo. Maya-maya pa'y tumayo si Charles. Nagulat si Kim nang makita siyang biglang lumuhod sa harap niya. Sa kanyang mga mata, may halong kaba at kaseryosohan. Mula sa kanyang bulsa ay inilabas niya ang isang maliit na kahon. Bumukas yun at lumiwanag ang isang napakagandang singsing na may kumikislap na diamante. Kim Gonzalez, hindi ko akalaing darating ang araw na makikilala kita. Akala ko trabaho na lang ang magiging mundo ko. Pero binago mo ang lahat. Tinuruan mo ako magmahal. At ngayon, hindi ko na maisip ang buhay na wala ka. Hindi ko makita na mabubuhay ako nang wala ka. Naguunahan ang luha sa mga mata ni Kim. Joke ba to? Ginugood time mo ba ako? Pabirong tanong ni Kim, pero kabadong-kabado na siya sa isasagot ng binata. Kim, will you marry me? Gusto kitang makasama habang buhay. Sa hirap at ginhawa. Gusto kitang maging asawa. Ang ina ng mga magiging anak natin. At ang kasama ko sa lahat ng laban. Charles? Hindi na niya napigilan ang paghikbi. Hindi ko akalain na darating ang araw na may magmamahal sa akin ng ganito. Ikaw pa, Charles? Ikaw na dati ang pinaka-kinaiinisan ko. Napatawa si Charles kahit seryosong eksena. So, papayag ka pa? Hindi ba masyado naman yatang mabilis? Ilang buwan pa lamang tayong magnobyo Wala naman yun sa haba o iksi ng relasyon. Kung nagmamahalan naman tayo, bakit pa ba natin patatagalin? So, will you marry me?
Muling tanong ng binata. Of course, yes, Charles. Yes! Madamdaming sabi ng dalaga. Tumalon si Kim at niyakap si Charles ng mahigpit. Isinuot ni Charles ang singsing sa kanyang daliri at sabay silang nagyakap sa ilalim ng mga bituin. At doon, naghalikan sila ng buong pagmamahal. Isang halik na puno ng pangako. Isang simula ng panibagong yugto ng kanilang buhay. Kinabukasan, matapos ang kanilang proposal ay hindi mapawi ang ngiti sa labi ni Kim. Sa bawat pagtingin niya sa singsing na suot sa kanyang daliri, ay para bang panaginip ang lahat. Ngunit kaakibat ng saya ay ang kaba sapagkat ngayong opisyal ng fiancé niya si Charles ay oras na para makilala niya ang pinakamahalagang tao sa buhay nito, ang ina. Nung una'y umiwas pa si Kim sa mga pagyayaya ni Charles pero dumating din ang araw na kinailangan niyang pumayag, labag man ito sa kanyang loob. Habang nasa loob sila ng sasakyan ay mahigpit ng kapit ni Kim sa kamay ni Charles. Charles, sigurado ka ba talaga rito? Baka hindi ako magustuhan ng mama mo. Baka magalit lang siya sa akin. Kinakabahan na tanong ni Kim. Don't worry, Kim. Basta ako, buo na ang desisyon ko. Ikaw ang pipiliin ko no matter what. Handa ako ipaglaban ka. Ang totoo, it doesn't really matter kung anong sasabihin nila. Ang importante naman ay nagmamahalan tayo. Buot matatag ang tinig ni Charles. Napangiti si Kim, ngunit ramdam niya pa rin ang panginginig ng kanyang kamay. Pagdating nila sa mansyon, sinalubong sila ng mga kasambahay na may paggalang. Ngunit hindi nakatakas kay Kim ang malamig na tingin na ibinato sa kanya ng ilan. Marahil dala ng pagkabigla na simpleng babae lamang ang kasama ng kanilang amo. Sa malawak na sala, nakaupong isang babae na halatang may mataas na posisyon sa lipunan. Eleganteng ayos, perlas ang hikaw at mapupungay ngunit matalim ang mga mata. Siya si Doña Celeste, ang ina ni Charles. Ma, I want you to meet someone very special to me. Lumapit si Charles at hinila si Kim papalapit. This is Kim, my fiancé. Napatigil si Doña Celeste. Umangat ang kanyang kilay at tila hindi makapaniwala sa narinig. Fiancé? Malamig na ulit niya. Charles, hindi ka pa ba nakukontento? Maraming babae dyan na mas bagay sa'yo. At ito ang pinili mo. Tumingin siya mula ulo hanggang paa kay Kim. Nanlaki ang mga mata ni Kim. Napalunok siya at halos hindi makagalaw. Ngayon lamang siya nahamak ng ganun kagrabe. Magandang araw po, ma'am. Ako po si Kim Gonzales. Mahinahon niyang bate, kahit nanginginig ang boses niya. Ngunit hindi ngumiti si Doña Celeste. Tell me, Miss Gonzales, anong pangalan ng pinagmulan mo? Sino mga magulang mo? Ako po'y lumaki sa simpleng pamilya. Ang papa ko'y jeepney driver noon at ang mama ko'y tindera sa palengke. Napahalakhak ng mapait si Doña Celeste. So, a poor daughter. And now, engaged to my son? Ma, malakas na putol ni Charles. Don't talk to her like that. Sinasabi ko lang ang totoo, Charles. All of your life, I raised you to take care of our business empire. Pinaghirapan ng papa mong lahat ng to. At ngayon, ipapamana ko sa isang babae na walang kaya? Hindi siya bagay sa pamilya natin. Hindi ko po intensyon na agawin na kahit ano. Mahal ko lang po si Charles. Nahihiya, ngunit matapang na sagot ni Kim. Mahal? Madaling magmahal ng mayaman at gwapong lalaki, iha. Lalo na kung mapangarap kang babae. Enough, ma. I don't care about business deals right now. Ang mahalaga sa akin, mahal ko si Kim. And I will marry her, whether you approve it or not. Huwag mong kalimutan na ako ang ina mo. Akong nagpalaki sa'yo. Akong nagturo sa'yo kung paano pamahalaan ang kumpanyang to. At hindi ko hayaang masira lahat dahil lang sa isang babaeng tulad niya. Napaluha si Kim sa harap ng matalim na pananalita ng ina ni Charles. Charles, baka tama siya. Baka... No, Kim. And don't say that. Hinawakan niya ang kamay nito at tumingin diretso sa mga mata ng kanyang ina. Ma, I respect you. Pero please, irespeto niyo din ang desisyon ko.
I've never been this sure in my life. Kim is the one. Siya ang gusto kong makasama sa habang buhay. Kung ipipilit mo, Charles, huwag mo nang asahan ng suporta ko. Tandaan mo yan. Mawawala sa'yo lahat ng meron ka ngayon. Maghihirap ka. Isipin mo kung kaya mo yun. And if this poor lady deserves you. At tumayo ito, iniwan sila sa sala na magkahawak pa rin ang mga kamay. Naiyak si Kim habang nakahawak kay Charles. Charles, hindi ko kayang maging dahilan ng pagkasira ng relasyon mo sa mama mo. Hindi ako papayag na ako maging dahilan ng paghihirap mo. Pinaghirapan mo lahat ng meron ka. At hindi ako papayag na mawala ang lahat ng yun ng dahil lang sa akin. Kim, look at me. Hinaplos niya ang mukha ng dalaga. Ikaw ang pipiliin ko. Always. Hindi ko hahayaan na may kahit sinong sumira sa atin. Not even my mother. At doon, niyakap ni Charles si Kim ng mahigpit. Hindi kita bibitawan. This is just the beginning of our fight. But we'll win this. Together. Charles, humahagulgol na sabi ni Kim. Mahal na mahal din kita. At muli, hinalikan siya ni Charles. Isang halik na puno ng pangakong hindi siya kailanman iiwan. Lumipas ang ilang buwan ng pagtutol, luha at pagsubok. Ngunit sa huli, nanaigang pagmamahala ni na Charles at Kim. Kahit ilang ulit silang hinarang ng ina ni Charles, napatunayan nila na matibay ang kanilang relasyon. At sa wakas, natuloy rin ang kanilang kasal. Isang simpleng seremonya na puno ng tunay na pagmamahal. Sa isang umaga, matapos ang honeymoon nila sa isang probinsya sa Batangas, sabay silang nagising sa isang maliwanag na araw. Nakahilig si Kim sa dibdib ni Charles habang nakabalot ang braso nito sa kanyang bewang. And good morning, Mrs. Valencia. Bulong ni Charles sabay halik sa noo ni Kim. Good morning, Mr. Valencia. Ngumiti si Kim, pilit na pinipigil ang kilig. Alam mo, hindi ako makapaniwalang asawa na kita. Parang panaginip lang lahat. At kung panaginip lang lahat ng to, ayoko na yatang gumising pa. Ako rin, Charles. Kung babalikan ko dati, kinatatakutan lang kita sa opisina. Ikaw yung boss na lagi akong pinapagalitan. Madalas din akong mainis sa'yo kasi ang sungit-sungit mo. Para kang tigre. Biro ni Kim. At ngayon, ako ng asawa mong laging magmamahal at mag-aalaga sa'yo. Napatawa si Kim at kinurot ng bahagyang pisngi ng asawa. Pero seryoso, Charles. Natatakot pa rin ako minsan. Sa dami ng pinagdaanan natin. Parang lagi kong iniisip. Baka mawala ka. Kim, hindi na mangyayari yon. Pinangako ko sa'yo, kahit anong bagyong dumating, hindi kita bibitawan. Ikaw ang tahanan ko. Nagtagpo ang kanilang mga labi sa isang marahang halik, puno ng init at kasiguraduhan. Matapos magalmusal, naglakad sila sa dalampasigan. Magkahawak ang kanilang kamay, nakapaa sa buhangin habang pinapanood ang alon na tila sumasayaw sa harap nila. Charles, simple lang ang pangarap ko. Araw-araw na ganito. Masaya, tahimik, kasama ka at ang mga magiging anak natin. And I promise to give you that, Kim. Wala nang intriga, wala nang harang. Tayo na lang. Pero huwag ka matakot sa hinaharap. Hindi magiging perpektong buhay natin pero ang pangako ko lang ay palagi akong nandito para sa'yo. Kaya palang sarap palang umibig. Yung totoo, hindi lang dahil sa kilig, kundi dahil sa may kasamang respeto at tiwala. Exactly. At ikaw nagturo sa akin nun. Kaya ngayon, ikaw ang asawang pinagmamalaki ko habang buhay. Niyakap niya si Kim mula sa likod at magkasabay nilang pinagmasdan ang dagat, isang simbolo ng malawak na kinabukasan na haharapin nila. Lumipas sa mga taon, mas lalong tumibay ang kanilang pagmamahalan. Si Kim na dating simpleng empleyado ay naging katuwang ni Charles sa pagpapatakbo ng kumpanya. Ngunit kahit gaano kalaki ang yaman na kanilang nakamit, nanatili silang simple at mapagmahal sa isa't isa. Natuturing tanggapin ng ina ni Charles ang kanilang pagmamahalan nang makita niyang tunay na masaya ang anak niya kay Kim.
Sa kalaunan, maging siya ay lumambot ang puso at niyakap ang bago niyang manugang bilang bahagi ng pamilya. Si Kim naman ay hindi nakalimot sa kanyang pinagmulan. Madalas pa rin siyang bumisita sa Home for the Aged na dati niyang tinutulungan. Kasama na ngayon si Charles at minsan ay sabay pa silang nagpapakain at nagpapasaya sa mga matatanda. At sa bawat hakbang na kanilang pagsasama, dala nila ang aral ng kanilang kwento na ang tunay na pagmamahal ay hindi nasusukat sa pera, yaman o estado sa buhay, kundi sa tiwala, respeto at katapatan sa isa't isa. Are you happy, my love? Romantikong tanong nito sa asawa nang magising sila isang umaga. Pupungas-pungas pa si Kim pero agad nang ngumiti nang masilayan ng asawa. Masayang masaya. I have never been this happy in my life. Salamat sa'yo at salamat kay Lord. Plain burger lang sanang hinihingi ko pero double patty burger with cheese and lettuce pang binigay niya sa akin. Pilyang sabi ni Kim. Huwag mo na may pahalata na patay ka sa akin. Halakak nito, sabay halik sa pisngi ng asawa. Sa huli, napatunayan ni na Charles at Kim na ang tunay na pag-ibig ay hindi nasusukat sa kung gaano karaming pera mo o kung gaano kataas ang posisyon mo sa lipunan. Ang mahalaga ay ang tibay ng puso na marunong umintindi, magpatawad at magmahal ng tapat. Minsan, darating ang mga pagsubok tulad ng tsismis, galit ng pamilya, tukso ng kapangyarihan o sakit ng nakaraan. Pero kung pipiliin yung lumaban para sa isa't isa, magiging mas matatag ang inyong relasyon. Itinuro sa atin ng kanilang kwento na ang pag-ibig ay hindi laging perpekto. Madalas puno ito ng luhat sakripisyo. Ngunit kung may tiwala, respeto at pananampalataya sa isa't isa, darating ang tamang panahon na ang lahat ng sugat ay gagaling at ang lahat ng luha ay mapapalitan ng mga ngiti. Sa huli, ang pinakamahalagang aral, kapag natagpuan mo ang taong mamahalin ka ng totoo at tatanggapin ka ng buo, ay hawakan mo siya at huwag nang pakawalan. Dahil ang ganoong klaseng pagmamahal, minsan lang dadating sa buhay ng tao. Hi guys!